I'll hit, depende. Sabi ko, you hit me, I'll hit you back. Enough is enough kasi sobra na eh. Namimihasa na, ibig sabihin. Wala namang basihan. Lalo siya nalulubag. You know, every time he shoots himself in the foot, naghahanap siya na masisisi eh. Ako yung paborito niyang sinisisi eh. For all his miseries. Tapos sabihin mong i-give up yung kay IG, tapos sabihin mo, in-splice ko. It's been quite a while and numerous times. Wala naman talaga siyang ginawa kundi target ako, atakihin ako, badmouth ako. Matagal na ako nagtitimpi. Muli namang nagpalitan ng mga maanghang na salita sina Senator Ping Lacson at Rodante Marcoleta sa pagpasok nila sa Senado nitong Miyerkules. Masaya raw si Lacson na harap-harapang sinagot ang mga patutsyada laban sa kanya ni Marcoleta nitong Martes. Napuno na raw kasi siya dahil sa mga ginagawang pag-atake sa kanya ng senador. Ngunit ang tanong ngayon ay magkakaroon na kaya ng ceasefire? I don't know. I don't initiate any quarrel or any fight. But if you hit me and you insult me, I'll insult you back, and I'll hit you back. Ganun naman attitude ko eh. I never initiated any quarrel, especially with my colleagues. Ayoko eh. Ibinahagi rin ng senador na base umano sa kanilang pagsasaliksik ay tila pinaparat umano ni Senator Marcoleta ang posisyon ng Official Foreign Ministry of People's Republic of China pagdating sa usapin ng West Philippine Sea. Naniniwala rin ang senador na may mga cash delivering nangyayari sa mga politiko at personalidad. Ngunit questionable pa rin sa kanya ang withdrawal dahil hindi umano tugma ang datos na nilabas ng 18 ex-marines sa nakuha nitong report. Ba't natin papatulan yun? Not to mention na mukhang papunta sa destabilization. Kung kayo nasa lugar ko, tatawag pa rin kayo ng hearing. Alam nyo yung motibo. Gusto nyo ba magkagulo ng bansa? I'm not for BBM but I'm for a peaceful country. Ipinagtataka rin ng mambabatas kung bakit paborito siyang sisihin umano ni Senator Marcoleta sa ilang issue kabilang West Philippine Sea at dating Marines. Pabirong sagot naman ni Senator Lacson. Bakit kayo ang favorite ng sisihin? Ha? Ba't kaya kayo ang favorite ng sisihin? Siguro mas pogi ako sa kanya. Ang pahayag nito ni Senator Ping ay agad namang tinabla ni Senator Marcoleta. Git ni Marcoleta, kahit ilang beses pa siyang tirahin o atakihin ni Senator Ping ay hindi siya maaapektuhan o tatablan. Hitting me back. Walang issue yun. Ang ating linawin ay yung hinahanap ng taong bayan. Nilimas ang kabang bayan. Gusto kong ulitin yun. Okay? Kung ang gagawin nila ay puro lang hit ng hit ng hit, okay lang sa akin. Sawang-sawa na ako sa hit na yan eh. Hindi na ako tinatablan yan eh. Punto pa ng senador, hindi personal na atake ang nais siyang marinig mula kay Senator Lacson, kundi ang aksyon na dapat gawin sa alegasyon ng mga dating Marine. May paglilihis umanong nangyayari sa tunay na issue na dapat mabigyan ng pansin. Tahasan ding sinabi ni Marcoleta na hindi ito pipirma sa partial committee report ng Senate Blue Ribbon Committee kaugnay ng flood control probe. Sinagot naman ng senador ang pahayag ni Senator Lacson na mas pogi umano ito kaysa sa kanya. Nakikita mo naman, di ba? Sino? Ating sino sir? Alin sir, ito nakikita mo. Okay na ma'am, okay na po ma'am. Okay na po siguro. Not too close to Sen. Sige po. Sir, na-obsessed daw kayo sa pag-defend sa China. Kayong lahat ang arbiter. Kayong lahat mali na magmadali. Di ba? Matapang namang sinagot ni Marcoleta ang pahayag ni Senator Lacson na obsessed umano ito sa pagdepensa sa China. Sininiwala ka sa kanya? Kayo. Ano sinabi ko tungkol sa China? Paano ko tinipend sa China? You tell me. When? When? Tell me. May sinabi ko pabor sa China? When? Matatandang nauna nang nagkasagutan ang dalawang senador tungkol sa issue ng West Philippine Sea at paggulong ng flood control probe sa Senate Blue Ribbon Committee na pinamumunuan ni Senator Lacson. Another hearing. Not necessarily to close the inquiry, but to, at least magkaroon ng conclusion. Abot pa sir bago mag-break? Maski naman break, pwede eh. Hindi naman tayo makapunta ng Middle East. Kasi may gera. So nandito lang karamihan ng senador during this break. So ilang hearing pa sir? I don't know. Depende sa information that will be obtained. So sir, yung condition mo kahapon na pipirmahan niya yung partial committee report. He didn't answer. wala yun. He didn't answer. Alam mo, he lied about his reason for not signing.
napaka-tenuous eh. Sabihin niya, hindi raw pirmado yung ng chairman. Of course, how would I sign a PDF? Ano yun eh? Di ba portable format document? Or portable document format, sorry. Paano kung pipirmahan yun? Ano, 20 soft copies or 20 pipirmahan ko? Sinabihan naman sila eh, na yung signature page, yung mismong physical copy or yung hard copy, nasa office ko. And we kept making kulit sa mga staff nila, nabasa na ba? Kung nabasa na, baka pwedeng pirmahan na. Tapos sasabihin niya ang reason dahil wala akong pirma. Di ba that's outright lying? Sir, ang schedule ng next hearing ng jury, meron? Wala pa. Gusto ko nga tapusin muna itong partial committee report, ma-resolve muna ito, ma-adapt. At least may report sa floor. And then we can call for another hearing. Sir, pag nagsalita uli sa floor si Senator Marcuel against yung sasagutin niyo, pabaya? I'll hit, depende. Sabi ko, you hit me, I'll hit you back. Enough is enough kasi sobra na eh. Namimihasa na, ibig sabihin. Wala namang basihan. Lalo siya nalulubag. You know, every time he shoots himself in the foot. Naghahanap siya na masisisi eh. Ako yung paborito niyang sinisisi eh. For all his miseries. Tapos sabihin mong i-give up yung kay IG, tapos sabihin mo, in-splice ko. May kailangan ba i-splice doon? Bakit kayo ang favorite ng si CN, sir? Ha? Ba't kaya kayo ang favorite ng si CN? Eh, siguro mas pogi ako sa kanya. Thank you. Kasi kung mag-iimbestiga ka, tingnan mo rin yung reliability. Kasi even in my previous life, pag meron dumating na information, dalawa kagad yung tinitingnan ko. Yung credibility ng source or sources at saka yung credibility ng information itself. Kaya nga meron tayong mga A1 information, F6 information, yung lowest, because of those two classifications, yung source at saka information. And kita naman natin when I delivered my privilege speech last week, imposible. Sabi 1,600 deliveries, 10,416 to 15,000 maletas. Naging generous na nga ako, naging conservative na nga ako na lahat ng large na lang na maleta at lahat ng maleta nylon sided or yung pinakamagaang na. Pero still, napaka-improbable, napaka-impossible na ma-accomplish yung deliveries nung ganong karaming pera. And, you know, I have it on a good source na yung withdrawals during the period in question, sabihin natin 2022 hanggang 2025, ang biggest single withdrawal, 20 billion lang eh. Yung cumulative na over the same period, parang random ito, hindi ito yung bigla-bigla, sama-sama ng lahat. Ibig sabihin, involving 114 million Filipinos. Sa mga 111 billion. So saan manggagaling yung 805 billion? Wala naman siguradong check yun kasi maleta ang pinaglalagyan. So doon pala makikita mo yung incredibility, di ba, ng kanilang information. So ba't natin papatulan yun? Not to mention na mukhang papunta sa destabilization. Napansin natin, bakit on the eve of the 40th anniversary of EDSA 1, tapos at the time na merong confirmation of charges sa ICC. Ito yung mga factors na dapat kinoconsider natin kung credible ba yung kanilang binibigay ng mga information. So, yun. So, kung kayo nasa lugar ko, tatawag pa rin kayo ng hearing, alam nyo yung motibo, gusto nyo ba magkagulo yung bansa? I'm not for BBM, but I'm for a peaceful country na dapat in-enjoy natin, hindi yung destabilize, magulo, at maaaring pati yung armed forces makihalo. Gusto nyo ba maulit yung ganong situation? Of course not. Sir, how about Radio Cadiz and Yusek Bersamin? Yusek Bersamin was never mentioned. Kaya nga tinanong ko siya, have you read the partial committee report? If there's one sentence or one phrase that mentioned Yusek Bersamin, why not? Kasi siya yung nag-i-splice eh. Jojo Cadiz.
I don't know if he was mentioned. If he was mentioned, then why not? If lahat ng na-mention, pwede naman patawag. Sir, about yung mga inconsistencies, tapos may admission din po si Atty. Baligon regarding dun sa kaso naman ni Congressman De Lima na nagkamali daw siya Yung pa isa, adding, adding to the injury or adding to the incredibility ng kanilang information. Hindi pwedeng nagbigay ka ng affidavit tapos sabihin mo, wow, mali. Affidavit yun eh. You have already ruined in some ways yung reputation ng mga tao. Tapos sabihin mo, nagkamali ako. Eh paano hindi nakarinig nung sinabi nilang nagkamali? Ang narinig lang yung sinabi nag-deliver. It's unfair. Sir, so- They should get their act together. Tapos come up with them. Kaya nga may invitation nung kay Atty. Baligod eh. Ayusin yung affidavit and come up with something na believable, then why not? Alam mo, hindi naman natin sabing walang deliveries. For sure, merong nangyaring deliveries. Pero wag nilang i-exaggerate kasi lalong walang mangyayari sa investigation kung guguluhin mo. Sir, ano na mangyayari sa committee report on the flood control? Well, as of now, tatlo. Nag-sign na rin si Senator Risa, Senator Kiko. So including myself, we are now 4. I need 5 more. And I hope some members of the majority are able to read na the partial committee report and mag-sign na sila para lang ma-report out to the floor. Para we can look. So, ABS ka, di ba? Alphabetical. Sir, so after ng exchange po ninyo ni Senator Marcoleta kahapon, how are things po? Well, I feel good. Kasi it's been quite a while and numerous times, wala naman talaga siyang ginawa kundi target ako, atakihin ako, badmouth ako. Matagal na ako nagtitimpi. Yung last week privilege speech niya, I was at the lounge. I was listening and talagang pinigil ko yung sarili ko and I asked the majority leader kasi magkasama kami doon. Sabi ko, sagutin ko pa ba ito? So, also upon his advice, and yun na rin ang feeling ko, wag na lang patulan. Pero, tumira pa rin siya ng Lunes. I was in my office, monitoring. So, right there and then, nag-decide ako. Sabi ko, enough is enough, I have to respond. So, yun. Sir, Kaya pinuyat na ako nung gabi kasi nag-drop ako ng speech eh. Kasama yung staff ko. Umuwi nga kami alas 12 kaya mainit ang ulo ko eh. sir, after po ng kahapon po, tapos na po ba? Tama na si Square? I don't know. I don't initiate any quarrel or any fight. But if you hit me and you insult me, I'll insult you back, and I'll hit you back. Ganun naman attitude ko eh. I never initiated any quarrel, especially with my colleagues. Ayoko eh. Problema, kung sumusobra na, lahat naman tayo may elastic limit eh, di ba? Para tayo rubber band din eh. Pag dumating na sa malapit sa breaking point, preserve ko na yung breaking point. I will have to respond. Yun. So, marami tuloy na i-reveal tungkol sa mga shortcomings niya, sabihin na lang natin. Ayoko sabihin kagaguhan. Shortcomings would be a better word. So, ang isang na-notice ko when we were researching, we tried to compare, sabi ko sa mga staff, establish a pattern. Yung kanyang pronouncements about China, about the West Philippine Sea, talagang swak na swak do sa website, official website ng Ministry of Foreign Affairs of the People's Republic of China. So, what does that indicate or tell you? Di ba? So, kung gano'n ang kanyang posisyon, pinaparot niya lang ba yung posisyon ng China regarding the West Philippine Sea? So, yun, hindi na dapat lumabas yun eh. But, hinahamon niya ako eh. So, sabi ko nga, if you hit me once, pwede ako mag-tiis. Hit me twice, pwede pa rin. Hit me 3 times, medyo malapit na sa elastic limit yun. So, as a former member po ng security sector, how do you find that? Is it unsettling well, for a yes, senior? unsettling, to say the least, because this is national security that we're talking about. Especially na medyo delikado or delicate yung situation. Parang in the advent of the Iran war,
Diba? Parang iniisip ng marami baka magka World War III. Diba? Delikado yan. Pag nag-escalate yan at kumalat yan pa sa Pacific region, medyo kawawa naman tayo. At tayo as a very weak country militarily, huwag na nating katungan pa, huwag nating dagdagan. Yun lang masasabi ko. So yung issue sa flood control na hinihirit na yung 18, ano ang chance nun? Well, kita naman natin, yung especially yung mga follow-up statements. Hindi naman sila interesadong maimbestigahan to be investigated or to expose whatever they mention na alam nila. Medyo obvious na yung huling statement yan, nananawagan na sa taong bayan eh. Hindi naman nananawagan sa DOJ, hindi nananawagan sa ombudsman, hindi nga nag-fairness. Alam nyo, kaibigan ko si Attorney Baligon. Way back nung panahon pa ni Napoles. Kasi aligned naman yung advocacy namin to sa pork barrel. So, I was hoping I was thinking, sana man lang, pinarnish niya ako ng affidavit, yung joint affidavit. Nag-usap kami at nag-request siya kung pwedeng isalang ko sa Blue Ribbon. And well, I could have done that. Kasi sabi ko nga, sundan natin ebidensya. But when I heard the 805 billion, doon ako nagkaroon ng nag-deliver. Siyempre, I did my math. Itatanong yun, isang tanong lang. Sir, na-interview po kasi si Senator Ping kanina. Sabi niya he feels good after nung exchange yung kahapon. Sabi po ni Senator Ping, he feels good after yung exchange yung kahapon sa floor. At It feels good. oo, kasi nasagot daw po niya dahil yung inyong mga accusation daw po ay walang basehan at enough is enough na raw po. So he feels good, that's good. Okay? Pero walang basehan daw sir yung mga accusation yung Oo, alam naman ninyo na... Sir, ceasefire na ba? How do you feel, sir? I mean, Ano yun? Naghahanap naman kayo ng gera eh. Ba't may gera ba? Sir, sabi ni Senator Ping, kapag muli kayong bumanat, sasagot daw po ulit siya. I will fight back. Kung sakali. Kayo ba yung may plano? Huwag nating ilihis yung Ang sinasabi ko, hitting me back. Walang issue yun. Ang ating linawin ay yung hinahanap ng taong bayan. Nilimas ang kabangbayan. Gusto kong ulitin yun. Okay? Kung ang gagawin nila ay puro lang hit ng hit ng hit, okay lang sa akin. Sawang-sawa na ako sa hit na yan. Hindi na ako tinatablan yan eh. Pero wag natin kakalimutan ang taong bayan. Lahat ng sinabi ko ron na dapat puntahan niya, sapagkat yun ang sinabi niya, lahat ng ebidensyang kakailanganin, pupuntahan natin. Ang dami ko sinabi sa aking briefing. Kung sino-sino ang dapat napuntahan. Diba? Hindi niya sinagot. So, so would you sign the committee report to get it moved? Sir, yung po, committee report sabi niya, pirmahan po ninyo para gumalaw na, sir. Hindi ako pwede ng para sa report. Okay na, thank you. Sabi niya sir, tinanong namin bakit kaya? Sabi niya sir, dahil mas Okay na po, siguro. Okay na po, okay na po. Marami. comment noon sir. Okay na po siguro. Sir, no comment dun sa mas pogi daw siya. Salamat sir. Nakikita mo naman, di ba? Kung sino? Alin, sir? Alin, sir? Ito nakikita mo. Okay na, ma'am. Ma'am, okay na po. Ma'am, Okay na po siguro. not too close to Sen. So yung Sige pinili po. niya, sir, na-obsess Salamat po. daw kayo sa pag-defend sa China. Kayong lahat ng arbiter. Kayong lahat mali na bang maganda. Di ba? Sir, obsessed daw kayo sa pag-defend sa China and yung mga sinasabi niyo daw po ay pattern dun sa mga sinasabi ng China. Sininiwala ka sa kanya? Kayo. Ano sinabi ko tungkol sa China? Paano ko tinipend ang China? You tell me. When? When? Tell me. May sinabi ko tungkol sa China? When? When? Salamat po.